Magbadali tayo at subukan pang makahuli ng isda habang may oras pa. Tara, simulan na ang unang pagsisid. Hindi ko alam kung anong klase yon, alam mo ba? Diyos ko. Ano? Kailangan mong iligtas siya. Kailangan nating mailabas siya. Sasama ko. Isang malaking isda. Malaking isda. Tingnan mo mga kulay niyan. Ang daming patay na isda. Grabe, ang laki talaga. Tingnan mo sa baba. Tingnan mo. Nakikita mo ba yon? May nakita kaming kakaibang parang igat sa loob. Helen, nakita mo ba? Ayokong pakialaman. Grabe, di ako makapaniwala. Pinakamalaking albino pleko na nakita ko. May nakuha tayo. Kamusta BFP Nation? Welcome back sa isa na namang astig na video mga tol. Ngayon, magliligtas tayo ng mga isdang natrap sa imburnal matapos ang matinding baha dito sa South Florida, kung saan panahon na ng bagyo at madalas umulan at bumaha. Habang nagsasalita ako, may paparating na bagyo, kaya umulan ng malakas at binaha ang lahat. Kapag nangyari yon, napupunta ang mga isda sa maling lugar at natrap, naiiwan hanggang sa mamatay. Bukas pa darating ang bagyo. Kaya mahalaga na andito tayo para mailigtas ang mas maraming isda habang may oras pa. Kasi kapag tumama na ang bagyo, babaha na sa lahat at maraming isda ang mamamatay mga tol. Kaya nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinakapaborito kong lugar. Ito yung isang area na punong-puno ng mga imburnal. At lahat ng mga imburnal na to ay magkakakonekta at punong-puno ng mga astig na aquarium fish. Kaya mga tol, gaya ng sabi ko, malapit na talagang bagyo. Sa tingin ko nga, 3 bagyo pa yan. Kaya kung pangit ang audio, yun ang dahilan. Pasensya na, hindi ko kayang kontrolin ng mga bagyo. Malakas talagang hangin. Pero hindi yun hadlang sa atin. Kailangan pa rin natin pumunta dito at subukan iligtas lahat ng mga isda na to. Magsisimula tayo sa pang-ingisda sa mga imburnal sa kalsada. Tingnan nyo to. Sikat ang mga imburnal na to dahil dito tayo nakahuli ng mga lamprey dati. Baka naalala nyo pa yon? Yung mga kakaibang isda na parang alien na parang igat. Diyos ko, mukha talaga siyang igat. Pero sigurado akong patay na siya. Yahak! Tingnan mo yung bibig niya. Yan ba ang bibig? Diyos ko. Anong nahuli natin? Diyos ko. Parang ang dami niyang ngipin. At parang misteryoso silang namatay. Pero marami pang ibang isda dito at susubukan naming hulihin sila ngayon. Kaya dito tayo mangging isda ngayon. At maningisda rin tayo sa kabila ng kalsada. Kaya may 2 tayong ganitong imburnal. Puno ito ng isda. Ilalagay natin ang mga lambat natin doon. At pagkatapos natin maglambat ng kaunti, ilalagay natin ang mga fish trap natin. Kaya tara na, may dala tayong timba para sa lahat ng mahuhuli nating isda. Sige, tara na mga pare. Ilalagay natin ang lambat dito. Magsisimula tayong maglambat at tingnan natin kung anong mahuhuli natin. Hindi mo alam ang makikita mo dito dahil napupuno ng tubig mula sapa at kanal ang mga imburnal. Kapag natrap ang mga isda, wala na silang matatakbuhan. Ayos ang lambat na yan. May nahuli na tayong isda agad. Maliit na tilapia lang pala. Sabi ko nga, magliligtas tayo ng isda ngayon. Kahit anong isda pa yan pare. Unang isda na yung araw. Balik tayo doon at tingnan pa natin kung ano pang makikita natin. Ayun, may isda doon. Tara na. Uy, may nahuli ako. Ano kaya to? Sana hindi tilapia. Uy, hindi yan tilapia. Pare African cichlid yan. Masastig kaysa tilapia mga tol. Tignan nyo, ang ganda. Di man makulay pero astig pa rin. Sige pre, ilalagay natin sa timba. 2 ng isda ang nailigtas natin mula sa bagyo. Anong pangalan ng bagyo? Tuloy lang tayo at iligtas pa lahat ng kaya natin. Marami pang isda dito na di alam na may paparating na bagyo. Sa tingin ko natakot lahat ng isda dito mga tol. Tatawid tayo sa kalsada, manghuhuli sa kabila, tapos ilalagay natin ang mga fish trap natin. Sige, tara na. Tingnan natin kung anong meron dito. Uy, malalim dito. Lamprey pre, bigyan mo ko ng lamprey. Oh. Helen, may naramdaman akong kakaiba sa lambat. Pero di ko makita dahil sa dami ng dahon. Natatakot ako. Baka lamprey yun. At dumikit sa akin tapos patayin ako. Seryoso, may naramdaman ako. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Isda yun, Helen. Malaking isda yon. Ano ba to? Aray! Parang catfish yata to. Ang dulas niya. Tingnan mo yung maliit na yan, parang catfish. Aray, hindi ko masabi kung anong klase. Mga kaibigan, mag-comment kayo kung alam nyo. Ang taba ng tiyan niya oh. Huwag mo siyang husgahan. Wow, ang lakas niya kumain. May bagyong paparating pare. Kailangan kitang alisin dito. Ilalagay natin siya sa timba. Ang astig na isdang to. I-comment kung anong isda yan mga kaibigan. Sabi ko nga, punong-puno ng kakaibang isda ang mga imburnal na to. Malayin natin kung ano pa ang mahuhuli natin dito.
Kaya tara, tuloy lang tayo sa paghuli. Yung bitag ma! Bitag ma! Ay, ang bitag ko. Mga pare, seryoso itong bagyo. Ang lakas ng hangin sa labas. Tingnan mo yung isa pang bitag. Ay, napunta doon yung isa pang bitag. Sa tingin ko, kailangan na nating ilagay ang mga bitag ng isda sa imburnal bago sila liparin ng bagyo, mga pare. Kaya heto na. Unang bitag, ilalagay na. Ilagyan natin ang pay na french fries ngayon. Tatalian natin dito. Ilalagay na natin ang pangalawang bitag. Sige, heto na. Pangalawang bitag ng isda, ilalagay na. Ay, sandali. Hindi. May isda dito mismo. Atakayin ko siya ng parang ahas. Halika na. May isda sa ibabaw ng imburnal. Halika baby, nakuha ko na. Diyos ko, hindi itong nakita ko. Maliit na crawfish pala. Sobrang liit niya. Kailangan natin siyang iligtas. Sige, pasok ka sa timba. Pero isda talaga nakita ko. Ayun oh, tingnan mo yan. Vieja yan. Vieja sikla mga pare. Ang gaganda ng mga yan pag lumaki. May isa pang isda sa aquarium na hindi dapat na nandito, pero marami sila. Astig ang isdang to, kaya kukunin natin siya. Sige, ilagay na natin ang pangalawang fish trap sa imburnal. Eto na, sana gusto ng mga isdang ito ang Chick-fil-A. Iiwan natin ang lubid at isasara ang imburnal para walang mahulog. Mga pare, pupunta na tayo sa pangalawang lugar. Sobrang pagbaha at pagulan, kaya di natin alam ang makikita natin. Tara, mga pare, bago tayo pumunta sa pangalawang lugar, titigil muna tayo dito sa imburnal na dati nating pinangingisdaan. Dati tuyong-tuyo ito, pero may snakehead pala. Tingnan natin ngayon kung may isda pa. Sige, sisilipin natin gamit ang ilaw kung may makita tayo. Ang lalim pala. Hello? Walang gagamba, ahas. Maraming ahas dito. Sana wala akong makita. Hello? Ay, grabe. Diyos ko. Ano? Helen, grabe. Di ako makapaniwala. Nakita mo yon? Wala akong makita. Diyos ko. Sobrang nakakabaliw mga pare. May mga isda sa ilalim at ang babaw ng tubig. Grabe. Kailangan ko siyang mahuli gamit ang lambat ko. Sigurado akong may nakita akong dambuhalang albino pleco na natrap doon. Mukhang hindi siya makakatakas, kaya susubukan ko siyang hulihin. Sana buhay pa siya, kasi mababaw ang tubig. Hindi ko masabi, nakakatakot. Hindi ko siya makuha, masyadong malalim. Naipit ako, hindi ko makuha ang isda, masyadong malalim. Hindi gagana mga tol, masyadong malalim. Kailangan natin siyang iligtas. Yung pleco na yon ay sobrang kakaiba. Sigurado akong kaya mong sumiksik dyan, bumaba at kunin siya. Ay, baka hindi pala. Sige, ibig bang sabihin niyan, ako ang kailangan gumawa? Ito na siguro ang pinaka-nakakatakot na ginawa ko. Pero kailangan natin, may mga isda dito. Paano kaya ito? Paano ka makakalabas? Hindi ko alam. Sana subertihin ako. Nakapasok na ako. Nasa loob na. Nakakatakot ito, grabe. Kailangan ko ng flashlight. Sana walang nakakatakot na kwilis. Iabot ko sa iyo ang isda, Helen, okay? Ibababa ko na ito. Aray! Aray! Huwag ka nang pumalag! Hulihin siya! Ah, Diyos ko! Meron pang isa! Hindi ko siya mahuli sa lambat. Kukunin ko ng pleko. Nasaan ang ilaw? Wala akong makita. Diyos ko, ang laki nito, Helen. Nakuha ko na. Helen, nakuha ko na. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang laki ng pleko na to, grabe. Tingnan mo yan pare. Yan na ang pinakamalaking albino pleko na nakita ko. Ilagay mo sa lambat. Hindi ako makapaniwala. Aray! Makakalabas ka ba? Ako, aray. Nakapasok ako. Makakalabas din. Bakit mo ako tinititigan? Sulit na sulit yon. Aray! Ito na siguro ang pinaka-nakakatakot na nagawa ko. Pero sulit talaga. Tignan mo to. Kalimutan mo na yung snakehead na nahuli natin. Tignan mo tong bagay na to. Grabe. Yan na siguro ang pinakamalaking albino pleko na nakita ko. May itim siyang batik, hindi putik yon. Hindi rin pula ang mga mata niya. Anong ibig sabihin nun? Mukha siyang albino, pero hindi ko alam kung totoong albino nga ba ito. Kahit ano pa man siya, sobrang kakaiba ng itsura niya at ang laki niya. At nakuha natin to. Ibig kong sabihin, nakuha rin natin yung dambuhalang snakehead. Sobrang wild nito. Grabe, hindi ko alam ang gagawin ko. Mga tol, hindi kami nagdala ng cooler o kahit anong lalagyan para sa malalaking isda. Mukhang kailangan namin dalhin agad itong isda pa uwi sa bahay ko. Kaya nilang mabuhay ng matagal kahit wala sa tubig. Pwede namin ilagay siya sa timba, pero hindi namin siya pwedeng iwan dito buong araw. Dalhin natin agad ang isda sa bahay ko, ilagay sa pond, tapos bumalik dito para mangisda ulit. Paano ang snakehead? Hindi siya pwedeng isama. Paparating ang bagyo, pero matibay naman ang snakehead kaya okay lang siya. Ibabalik natin siya sa imburnal at ilalagay ito sa timba, tapos bibilisan natin pa uwi.
Sobrang nakakabaliw ito. Sige, ilagay na natin siya. Oo, masyado siyang malaki para sa timba. Dadalhin natin siya sa bahay ko ngayon. Tapos babalik tayo dito para maglambat ulit para maghanap pa. Tara. O mga tol, nakauwi na tayo at nandito na ang bagong malaking albino pleco na nahuli natin sa imburnal. Ilalagay natin siya sa front koi pond, kasama ng malaking albino pleco na meron na tayo. Hindi ko nahuli yon, binigay lang sa akin. Dahil nakahuli tayo ng isa na halos kasing laki nun. Sa totoo lang, dapat siguro ikumpara natin ang laki nila. Kasi kung makikita mo siya dun sa baba, sobrang laki niya. At sa totoo lang, na yung tinitingnan ko siya, parang mas malaki pa nga ito ng kaunti. At kakahuli lang natin ito, kaya kailangan kong lumusong doon. Kukunin ko yung higante para makita kung alin ang mas malaki. Huwag niyo akong kagatin, mga tol. Kagatin mo siya. Hindi. Nakuha ko siya. Aray, tingnan mo to. Nakuha ko siya. Ang laki niya. Sandali lang. Mukhang mas malaki pa to. Teka lang, kita mo. Mas maliwanag ang kulay nito kaysa dito sa isa. Sa tingin ko chocolate pleco ito kasi wala siyang pulang mata tulad ng isa. Yung isa may pulang mata. Ang weird mga tol. Sabihin niyo kung ano tingin niyo. Ilagay na natin siya sa pond. Heto na si OG. Kita kits pare. Welcome. Mga tol, mag-comment kayo sa baba ng pangalan para sa bago nating malaking albino pleco. Pero ngayon, babalik muna tayo sa mga imburnal at titingin pa tayo ng ibang lugar para makita kung ano pa ang mahuhuli natin doon. Tara na! O mga tol, nandito na tayo sa susunod na spot. Baka pamilyar na sa inyo to. Nahuli na natin dito ang red pike cichlids, royal plecos, at purple na alimango. Kaya gagamitin ulit natin ang malaking pool net ni Mama. Mga tol, sobrang excited ako para sa mga fish trap mamaya. Pakiramdam ko ngayon na ang araw. Pakiramdam ko makakahuli tayo ng lamprey. Seryoso ako. Grabe ang lalim. Kita niyo kung gaano karami ang ulan na bumagsak at ang taas ng tubig. Oo. May nahuli tayong isda. Unang isda ngayong araw sa imburnal. Naku, bluegill lang. Sayang. Kailangan nating iligtas ang isdang to. Paparating ang bagyo. Walang maiwan maliban sa snakehead kasi bawal iligtas ayon sa batas. Sige tol, lagay muna kita sa keeper bucket. Tara, tingnan pa natin kung may mas astig tayo mahuhuli. Ay, ang ganda ng scoop ng lambat na yon. Uy, malaking isda. Malaking isda. Ano to? Ano ka ba? Sandali, ano yon? Grabe, ano yon? Shad ba yan? Ang laki ng shad. Native na species yan dito. Parang pain na isda yan. Ay, Ayun, nakawala na siya. sana makaligtas siya sa Baguio. Good luck sa inyo. Tara na. Oh, isa na namang dambuhalang isda. Teka, ano ba to? Hindi yan shad. Grabe, ang laki. Teka, grabe, ang laki talaga. African cichlid ba yan? Tignan nyo to mga pare. Mukhang African cichlid ito, base sa hugis ng katawan. Ang laki niya, na yun lang ako nakakita ng ganito kalaking African cichlid. Mukhang may umatake at tatanggalan ng kaliskis. Hindi maganda yan, pero itatabi pa rin natin. Mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo ito. Mukhang African cichlid ito. Diyan ka na sa timba. Mga pare, lumalakas na ang bagyo. Bilisan natin at subukang makahuli ng maraming isda habang may oras. Ay. Ayos, may nahuli pa tayong 2 tilapia. Kakatanggap mo lang ng abiso na ang bagyo ay naging kategorya 2 na. Ayos yan. Narinig nyo? 2 na ang kategorya, kaya kailangan na nating lumikas mula sa mga imburnal. Pumasok sa timba, ililigtas natin lahat. Sa palagay ko, natatakot na sa akin lahat ng isda. Kaya mas okay ang bitag kaysa lambat. Sabay-sabay pumapasok ang mga isda at hindi sila natatakot. Pag tinapon ng lambat sa imburnal, nagsisitakbuhan sila. Mga pare, lipat na tayo sa susunod. Huli na to. Paborito ko at pinakainaabangan. Tingnan natin ang mahuhuli ron. Nakaabang pa ang mga bitag, kaya tara na. Ay, sandali. Sandali, nagre-record ka pa ba? Grabe, may isda sa lambat. Wag na lang pala guys, hindi na tayo pupunta sa susunod na lugar. May nahuli na tayong isda. Hindi ako makapaniwala. Isang magandang Oscar. Parang yung nahuli natin dati. Ang gwapo niya. Ang ganda niya talaga. Tingnan mo yan. Relax ka lang pare. Tingnan mo kung gaano kaganda ang Oscar na yan. 2 nahuli natin na ganito. Magkakamukha talaga sila. At pareho pa ng lugar kung saan natin sila nahuli. Ibig sabihin siguro, dito sila nagpaparami. Maraming mga ganitong baby na nagtatago dito. Ang astig nun. Ang cute na baby Oscar. Sige, ilalagay yung isda sa timba, tapos diretso na sa susunod na lugar. Kita-kits doon. Sige mga tol. Nasa ika-4 na spot na tayo. Medyo nalilito ako. Lumalakas na ang hangin, paparating na ang bagyo. Ito na ang willing spot natin hanggang balikan natin mamaya ang mga fish trap.
Ang spot na ito ang sentro ng lahat ng imburnal dito. Lahat ng pinuntahan natin kanina, dito nagkakabit. Kita niyo yung tunnel? Papunta yun sa imburnal, pati yung isa pa. Pag bumabaha, pumapasok lahat ng isda sa mga tunnel at napupunta rito. Ngayon, iba na ang itsura ng spot na to kaysa dati. Nung huli naglamba tayo dito, naglagay tayo ng fish trap at may kakaibang nahuli na natrap sa loob. Kita niyo yung maliit na tunnel? Doon sila pumapasok. Pero pagpasok nila, hindi na talaga sila makakalabas at natrap na sila doon habang buhay. Kaya ay niligtas natin lahat ng mga isda na yon. Ngayon, gaya ng nakikita nyo, wala nang rehas ang imburnal ngayon. Hindi ko alam bakit pero wala nang takip ang imburnal. Sumilip kami at sobrang kadiri mga tol. Hindi ko sure kung gaano karami pwede ipakita sa YouTube. Sobrang sama nito, pero ang daming patay na isda. Tignan nyo yan, yung mga patay na isda talaga. Ayoko talagang ipakita, pero ang daming patay na isda, mga tol. Pero hindi pa naman nawawala ang pag-asa. May mga isda pa rin akong nakikitang lumalangoy doon, lalo na ang malalaking snakehead. Hindi ko alam kung ilan pero may nakita akong isa. Tingnan nyo sa sulok, kita yung buntot niya? Ang lalaki nila, sobrang laki talaga. Hindi na nakakagulat na buhay pa ang snakehead. Sino pa kaya ang natira? Nauubos na ang oras, paparating na ang bagyo, at konti na lang ang oras ng mga isda. Hindi na sila magtatagal. Mga tol, kinuha ulit natin pool net ng nanay ko. May bago tayong timba ng malinis na tubig para di mag-cross-contaminate. Siguradong may sakit na nandito. Simulan na natin ang pangingisda at tingnan kung anong mahuhuli. Umpisahan na ba natin sa dambuhalang snakehead na nakikita natin dyan? Sobrang laki talaga nito. Ang laki talaga. Tignan mo yan. Kaya siguro buhay pa ang snakehead at patay na ang ibang isda dahil kaya nitong umahon at huminga ng hangin. Kaya kahit sobrang dumi ng tubig, ayos pa rin sila. Diyos ko, tignan mo. Tignan mo yon. Tignan mo yon. Ang laki. Nako, masama to. Alam mo, tingin ko kailangan na nating itapon ang lambat na to pagkatapos nito. Sobrang sama talaga. Tignan mo ang laki ng snakehead na yan. Uy, tara na pare. Grabe ang laki niya. Grabe ang laki. Diyos ko. Huwag kang mahulog mula sa lambat pare. Huwag. Ginawa niyang ayaw natin mangyari. Nakawala siya. Marami pala sila mga pare. Maraming snakehead. Wild talaga. Ano yun? Hindi yun snakehead. Maliit na isda lang at buhay pa. Pakiusap, sabihin mong nakuha ko siya. Buhay pa talaga yung isa. Nakuha ba natin siya? Kadiri Helen, Diyos ko. Ang dami nating isda. Ano yun? Grabe, Jack Dempsey ba yan? Oo nga, ang ganda ng Jack Dempsey mga pare. Tignan nyo, kailangan natin siyang iligtas. Diyos ko, ang ganda ng isda na to. Jack Dempsey. Isa yan sa pinakamalalaki na nahuli ko sa matagal na panahon. Tignan mo ang kulay niyan, ang ganda talaga. Sa tingin ko, buhay pa siya. Nakuha natin siya. Nakuha natin. Buhay ka pa ba? Tara, ilagay natin siya sa timba. Tignan natin kung buhay pa sila. May maliit tayong tilapia. Buhay ka pa ba? Oo, buhay pa siya. Sige, pakiusap, sabihin mo sa akin na buhay pa ang Jack Dempsey. Oo, buhay pa siya at lumalangoy. Pangatlo na to, tara na. 3 sa 3. Maraming patay na isda doon, pero may ilan pang buhay. Magandang senyales yan mga tol. Nakuha pa natin ang Jack Dempsey, ang astig at gandang isda. Sige, ibalik natin ang lambat at tingnan kung may mahuhuli pa. Ang laki ng snakehead na yon, halos matakpan ang buong imburnal. Susubukan kong hulihin at ipasok sa lambat. Ay, hindi. Nakuha ko so. Diyos ko, ang laki niya. Sobrang laki. Tingnan mo to. Diyos ko, tingnan mo tong isdang to. Iyan na ang pinakamalaking snakehead na nakita ko sa matagal na panahon. Mas malaki pa sa nahuli natin kanina. Tingnan mo, may asol pang kaliskes. Grabe, sayang lang mga tol. Wala tayong magagawa sa isdang to. Umaasa na lang siya na dumating agad ang bagyo at malakas ang ulan para makabalik siya sa lagusan at sa pinanggalingan niya. Pero gaya ng nakikita ninyo, matitibay ang ganitong mga isda. Sigurado akong magiging ayos siya. Ibabalik natin siya sa tubig at susubok pang makahuli ng mas maraming isda para mailigtas. Tara na, paalam tol. Balik tayo doon. Diyos ko, yun ba yung parehong snakehead o iba na naman? Parang mas malaki pa. Ang daming snakehead dito. Uy, may isda. Nahuli ba natin? Parang oo. Pumapalag pa at buhay pa siya. Ano ka? Grabe. Di ako makapaniwala. Tignan niyo to, isang wild na gurami.
Ang astig at lupit nito mga pare. Katulad ng snakehead, labyrinth fish din ito. Ibig sabihin, umahon sila para huminga ng oxygen, kaya siguro nabubuhay pa sila kahit masama ang kalidad ng tubig at namamatay ang ibang isda. Ilalagay natin sa timba ang gurami na ito at iuwi para iligtas. Sige, diyan ka nakasama ng mga kaibigan mo. Helen, tingnan mo sa baba. Nakikita mo ba yon? Yung matingkad na orange na isda. Oo, may orange na isda sa baba. Susubukan kong huliin pare kahit di ko alam kung ano yon. Sobrang orange niya kaya kakaiba. Sige, pumasok ka na. Yes, nakuha ko. Mukhang Midas cichlid. Grabe ang astig niyan mga pare. Sa tingin ko buhay pa siya. Oh, lumalangoy siya dun sa baba kanina. Ang ganda niyan. Tignan niyo to. Baka red devil yan sa totoo lang. Hindi ko rin alam. Kahit ano pa yan, ang ganda talaga. Tiyak makukunin natin to. Tignan niyo kung gaano kaastig yung mga mata niya. Kulay dugo yung mga mata. Ang ganda ng isda na to. Sige, may isa na namang exotic na isda na nailigtas mula sa imburnal. Ilalagay natin sa timba at itutuloy pa natin. Pwede nating lagyan ng aerator para siguradong buhay sila, pero parang ayos naman sila. Ang lupit. Yung mga isdang di galing Florida, sila pa ang nabubuhay sa baha. Samantalang yung native na isda tulad ng bass at bluegill, sila pa ang namamatay. Halos lahat ng isda dito tulad ng Jack Dempsey at Midas cichlid ay hindi talaga galing dito. Nakakalungkot pero ito ang realidad. Tignan mo, may dalawang snakehead magkatabi. Ayan, may nakuha tayo. Hindi yan yung malaki. Huwag mo akong wisikan ng maruming tubig mo. Tignan mo yung isdang yan. Dambuhalang snakehead sa imburnal. Diyos ko. Saan ka pupunta? Nakakalungkot pero kailangan nating ibalik ang isda at umasa na makabalik siya. Tignan mo, nasa sulok siya sa baba. Tara na, ang daming isda doon. Nakuha ba natin? Oo. Ano yan? Tilapia. Tignan mo, convict cichlid yan mga pare. Galing sa South America. Wala sila dapat dito pero nabubuhay pa rin kahit sa maruming tubig. Oh, 3 isda ang nakuha natin. Ano to? Grabe. Parang isang uri ng atsara yan. O baka green terror. Tapos, may tilapia pa. Hindi maganda. 3 pang isda ang nadagdag. Ay, ano yon? Ay, hindi. Yak! May patay tayong isda. Yak! May patay tayong isda at may buhay na isda. Ay. Ang baho, pero may isda tayong nakuha. Yak! Ay, huwag mong ipakita yan. May patay na isda doon. Pero may iba pa. Diyos ko. Ano ba to? Buhay pa ba siya? Ay, kadire, buhay pa siya. Ano ba yan? Nakakita kami ng kakaibang parang igat doon. Diyos ko, humihinga pa siya. Sige, kailangan nating lagay siya sa tubig. Buhay pa siya. Ano ba talaga to? Mukhang hindi siya okay, pero humihinga pa siya. Ang payat niya. Diyos ko, parang nahuli na natin to dati. Sandali, nahuli na natin ang ganito dati. At sigurado akong sa parehong lugar din. Nahuli natin siya mismo sa imburnal na yon. Ano ba to, mga tol? Mag-comment kayo sa baba kung ano to. Nakahuli na tayo nito dito rin dati. Kailangan na talagang lagyan ng aerator at siguruhing ayos sila. Mukhang okay siya pero di ako sigurado. May mga nakakabaliw na isda doon at buhay pa sila. Diyos ko mga tol, lumalakas ng hangin. Paparating na ang malakas na ulan at kulog. Mukhang hindi maganda ang lagay. Wala na tayong ganung oras. Magpapatuloy pa rin tayo ng pangingisda kahit kaunta. Tingnan natin kung may masasalba pa tayong isda. Pero mukhang kailangan na nating umalis agad mga tol. Ang bilis ng pagdating ng bagyong to. Diyos ko, grabe. Helen, may ahas doon sa loob. May ahas? May totoong ahas, seryoso. Sigurado ako. Isang sawa, anaconda to. May anaconda sa imburnal. May anaconda. Oh, seryoso. Tingnan mo. Diyos ko, tingnan mo. Nakita mo ba yon? Tingnan mo, hindi. Tingnan mo sa kanto. Sa kanto, ayon. Ahas yan mga pare. Dapat ko ba siyang hulihin? Ay, pumasok siya sa lambat ko. Mukhang wala na akong magagawa. Uy pare, ay grabe. Yak, ang laki. Grabe, anong klaseng ahas yan? Kailangan nating alamin kung makamandag siya. Helen, tingnan mo sa lambat. May isda tayong nahuli. Diyos ko, inatake niya ang isda. Sige. Nakakatakot ang ahas na yan. Ayaw kong makialam. Ay, galit siya. Binalik ba natin siya sa imburnal? Diyos ko. Mukhang kumain siya ng isda at mataba. Water moccasin ba yan? Hindi ako eksperto sa ahas. I-comment niyo kung anong ahas ito. Nasa imburnal siya kanina. Gusto ko sanang makuha yung isda. Diyos ko. Umalis ka na. Huwag ka nang gumalik. May isda pala dito kanina pa. Kawawa siya, baka traumatized. Buhay pa ba? Oo, African cichlid yan. Pero parang hindi na siya... Okay.
Saan na makaligtas? Di ko alam kung inatake ng ahas. Ilalagay natin ang isda sa timba, maglalambat pa, at sana makahuli pa ng marami bago mahuli ang lahat. Diyos ko, bumalik ang ahas! Diyos ko, anong ginagawa niya? Siya rin ba yon? Hindi siya ang parehong ahas. Iyan ang parehong ahas. Gusto niya sigurong bumalik sa imburnal dahil masarap ang pagkain doon. Mataba siya. Lumayas ka, imburnal namin to. Alis! Alis! Sa tingin ko, dapat na tayong umalis dahil masama ang panahon. Oo nga mga pare, itong bagyo na to. Hindi ako sigurado kung gusto kong nasa labas ako kapag dumating na yan. Kukunin muna namin ang mga fish trap, tapos uwi para ilagay ang mga nailigtas na isda sa pond o aquarium. Sana madagdagan pa gamit ang fish trap. Nahuli na namin ang malaking albino pleco. Ano kaya ang sulod nating mahuhuli mga pare? Pupuntahan na namin ang fish trap para tinda ng nahuli. Halos nandito na ang bagyo, tignan mo. Hindi maganda yan. Diyos ko mga pare, kailangan talaga nating magmadali. Nandito na ang bagyo. Sige, nandito na tayo sa unang fish trap. Buksan na natin at tingnan kung ano ang nahuli natin. Nakakatakot ito. Heto na ang trap natin, tara na. May nahuli ba? Oo, meron nga. Ano ba to? Grabe Helen, tingnan mo yan. Sandali, may asul na crawfish dito. Hindi ko pa siya napansin. Ang laki ng asul na crawfish. Tingnan mo ang kulay ng cichlid na to. Ano ba yan? Ang ganda talaga. Ang ganda. Oh, nandito na. Diyos ko. O kailangan nating magmadali. Sige, ilagay na natin siya sa timba ng huli. Ayan, tingnan mo siya, ang laki niya. Ay, ang astig niyan. Pare, category 2 na yan. Kailangan na nating umalis. Tilapia. Isa pang tilapia. Oo, tilapia. Itatabi natin. Tingnan mo. Isa pa ang African cichlid. Sige. Wala namang kakaiba sa bitag na yon. Walang lamprey na hinahanap ko. Itinan agad natin ang pangalawa. Sana may nakuha tayong mas kakaiba doon. Grabe, ang lakas na ng ulan. Heto na ang pangalawang bitag. Sana sulit ito. Diyos ko. Helen, tingnan mo. Hindi ako makapaniwala. Sulit talaga. Nakikita mo? May mga baby albino plecos tayo. Sandali, ang dami pa nating nahuling isda. Tingnan mo, may isa pa. Hindi ganung makulay. Grabe, baby albino ulit. Ang dami nating isda. Kailangan nating magmadali. Uy, pare, may gurame. Kulay asul naman ito. May nahuli na naman tayong kakaibang catfish sa parehong imburnal. Medyo mas maliit lang. Ang astig. Isa pang pleko, Helen. Tingnan mo, may Texas cichlid at isa pang albino. Tumigil na ang ulan. Wala na ang bagyo. Ang taba ng isda na ito. Ang taba-taba niya. Dalawa pang African cichlid. Grabe, ang ganda nito. Tingnan mo yung electric blue. Grabe, sige. Nandito na ang keeper bucket natin. Punong-puno ng mga isda mula ngayong araw. Parang yun lang talaga ang panlabas na bahagi ng bagyo. Uuwi na tayo agad ngayon, ilalagay ang mga isda sa mga pond at pagkatapos ay kailangan na lang nating manatili sa loob ng bahay. Hindi ko sure kung makakapag-video pa kami habang nangyayari ito pero susubukan namin. Pupunta na kami sa bahay ko para ilagay yung mga isda sa mga pond sa likod. Kita-kits tayo doon. Nasa gilid tayo ng mini pond na kasalukuyang wala pang laman. Kaya ang gagawin natin, ilalagay muna natin dito sa pond na to ang karamihan ng mga isda na nahuli natin. Pansamantala lang, tingnan nyo to. Sa timba na to, ang dami nating isda mga tol. Tignan nyo, grabe, ang dami talaga ng isda dito. Iba-iba pa. Tignan nyo to. May blue crawfish tayo dito. May malalaking catfish tayo. May albino plecos din tayo. Ilalagay na natin lahat ng isda sa pond. Eto na. Ayan na sila. Kita-kits. Tignan nyo yan, ang dami nating isda sa loob. Tignan nyo lahat ng cichlids. Ayan na. Sa tingin ko, itong isda na to dito ay tinatawag na eye biter. Ang astig ng isda na to. Isang uri ng African cichlid. Ayan na siya. Tignan nyo to. Grabe. Magaganda at maliliit na Oscars, ilang African cichlids at isang baby albino pleco. Naisip ko kung anak siya nung malaking nahuli natin. Pwede rin. Ang taba niya. Sige, ilalagay na natin siya. Ngayon mga tol, yung natirang isda natin ay galing sa maruming tubig. Ay hihiwalay muna natin sila sa aquarium sa fish room. Gagamutin at sisiguraduhin malusog bago ilagay sa ibang pond. Tara, sige mga tol, nandito na tayo ngayon sa fish room. Ito ang aquarium na paglalagyan ng lahat ng isda. Sa huling video, naglagay tayo ng maraming isda dito. Tingnan ninyo, nandyan ang pufferfish sa baba, pati catfish, at makikita rin ang bison fish sa ilalim ng mga dahon. Sabi ninyo, Jay-Eli catfish ito. Meron din tayong albino arowana at albino clown knifefish. Ayos naman sila dito, ilalagay na natin ang natitirang isda sa aquarium. Tingnan ninyo mga tol, ang unang isda ay ang Midas cichlid, baka red devil din, di ako sigurado. 3, 2, 1,
Ayan na siya, ang ganda. Sunod ay African cichlid. Hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon, pero makakabawi siya. Sa tingin ko, kakayanin niya. Ngayon, meron tayong malaking isda, ang Jack Dempsey. Ang kulay at itsura ng isdang ito ay ang ganda. Sa tingin ko, green terror ito. Astig ng mukha niya. Ngayon, ilalagay natin ang convict cichlid at pagkatapos ay ang gurami. Ang ganda ng isda. Pansamantala lang ito hanggang magamot sila at may lipat sa pond sa likod ng bahay. Sa kasamaang palad, hindi na kinaya ng isdang ito, payat na payat siya. Di ko alam gaano na siya katagal doon. Kung alam mo kung anong isda ito, mag-comment ka sa ibaba. Sa tingin ko, meron pa akong isa pa sa parang mystery pond o kung saan man. At sa tingin ko, nahuli rin natin yon sa parehong lugar. Kaya baka pwede tayong bumalik at subukang makahuli pa ng iba. Kung gusto mong makita yon, mag-comment ka lang sa ibaba. Sa huling video, nahuli natin ang malaking lungfish at nilagay sa pond ng mga pagong. Sabi ng marami, kakagatin daw ito ng mga pagong. Pero wala pa namang nangyayari. Maayos ang pagsasama nila pero binabantayan pa rin namin. Kapag nangagat sila, ililipat namin sa ibang lugar. Siguro papangalanan natin siyang Sloppy. Kaya may Sleepy at Sloppy na tayo. Sloppy Senior, bumati ka sa BFP Nation. Gising na siya. Heto na ang malaking lungfish natin mga kaibigan. Ang ganda ng lagay niya dito at mukhang gustong gusto niya. Nandito rin ang albino softshell na pagong. Sinusubukan niya akong kagatin. Palaban siya. Sinusubukan niya akong kagatin. Ano ang pangalan niya? Pancake ba? Biscuit. Biscuit. Aray! Super siyang palaban. Tingnan niyo mga pare. Ito ang albino softshell na pagong na nasagip natin sa abandonadong bahay. Grabe, huminahon ka. Tigil. Ang sungit niya, sinusubukan pa akong kagatin. Dapat mabait ka kay Sloppy ha? Oo, ikaw ang kinakausap ko. Sige, mag-enjoy ka. Ang bilis niya. Tingnan niyo mga pare. Nandyan ang manamate. Yung mukha niya ay nakatago sa mga dahon at halaman. Mga pare, dahil nandito na tayo at nag-update, ipapakita ko na rin ang Oscar Pond. Maraming nagtatanong kung kumusta na sila. Ayos na ayos sila. Kita niyong lahat ng Oscar dito. Nandiyan din lahat ng pachu, yung mga silver dollar na lumalangoy sa paligid. Oh, ayan si Nemo ang red tail. Ayan siya. Ayos na ayos din siya. Kung gusto niyo na ganitong update sa bahay, baka sa dulo ng bawat video, sabihin niyo lang. Grabe, may nahuli tayong kakaiba sa imburnal at maraming isda ang nasagip. Sana hindi malakas ang bagyo para makapag-video pa rin ako. Kung gusto niyo ang video, paki-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod. Peace out.